So ito mga ka-PHA, may papakita po ulit tayo sa inyo. Ayan 12 liters bean cage para sa breeding process ni PHA. Okay? Ayan kasi meron tayong nabasa na animal abuse daw yung pag-aalaga ng hamster kapag nakakulong o nakalagay sa 12 liters na lalagyan. So ayan Oh, yan lang naman yung mga nakakulong natin sa yung mga nakalagay nating hamster sa 12 liters bean cage. Animal abuse daw yan, okay? Paano naging animal abuse yung ganitong pag-aalaga? Ganitong way na pag-aalaga sa Pilipinas, okay? Siguro dahil sa siya, yung nagsabi nito, yung nag-post nito, maaring ang gusto lang niya is i-endorse yung mga enrichment bean cage nila na malalaki, diba? Na nagkakahalaga ng 1.5 to nagre-raise ng ganun, mga 5K to 10K, diba? Yun yung gusto nilang iparating sa mensahe nila na yun. Okay? Kaya nila siguro nasasabihan na hindi maganda yung ganitong mga bean cage, okay? Sa pag-aalaga o pagbi-breed ng mga hamster. So ito, balik muna tayo dito dahil wala naman tayong mapapala sa taong yun, kundi kailangan lang naman doon sa kanila bumili ng mga bean cage at accessories nila. So dito muna tayo, papakita muna natin yung winter white natin na sobrang dami at yung Syrian natin na nanganak. Okay, so ito nga pala yung mga winter white natin. Ayan. Ito pa. Ito pa. Ayan. Sa mga naghahanap pala ng winter white. Okay. Ayan. Mga pudding line na yan. Yung mga winter white natin na yan. So, ngayon, dito naman tayo sa Syrian natin. Okay. Marami kasi nagtataka na bakit daw yung Syrian nila tama naman daw yung binibigay nilang pagkain, tama naman daw yung pag-aalaga nila, kokonti yung nagiging anak. Ganito po kasi yan, hindi po lahat ng Syrian hamster ay pare-parehas mga anak. Okay, may marami po talaga, may konti. Napakaswerte mo pagka yung Syrian hamster mo, konti lang yung inanak. Alam mo kung bakit? Nabibilang yan sa high mutation. Okay? Dahil yung magiging anak niyan panigurado. Rare mutation yung inilabas niyan. Okay? Alam mo kung bakit? Ang mga rare mutation at high mutation, bihirang mabuhay yan. Kaya nga sila rare. Napakahirap padamihin yan. Okay? So, dun sa maraming mga nagiging anak, ito yan, papaliwanag ko sa'yo. Humanap ka ng mga solid blue na Syrian na nanganak ng marami at nabuhay niya to lahat. Okay, wala kang makikitang ganun. Makikita mo mga 3 to 4 o maximum 3 yung kaya nilang buhayin, katulad ng mga ganito. So, ito kasi, itong female natin na to, kung titignan mo, akala nyo is ordinaryong banded lang. Pero, ito ay tort banded, okay, na female. So, bali, blue carrier yan. Okay, mapapansin nyo, yung anak niya, 3 lang. Okay, pero yung 3 na yan, ito papakita ko sa inyo sa pagiging natin, bihasa sa pag-ID at pagtingin ng mga ating hamster. Papakita natin sa inyo paano magiging rare yan o high mutation yung inilabas nung Syrian natin. Ganito po yan. Titignan po natin di ba 3 lang yung nabuhay, 3 lang yung inanak niya. Pag ito may female dito, automatic yan tort. Okay, ayan baby pa lang yan Titingnan natin ngayon. So ito, male to, male. Maaring yan, banded yan na black. Okay, si male So ayun, ito female. Ito, malamang sa malamang to, tort banded, makikita nyo. Okay? Tort banded yan. Ayun. Female pa yung isa, bali isang male, 2 female. Maaring
solid blue to. Di ba? Ayan ha. Abangan nyo yan. Tingnan natin paglaki niyan kung tama yung nakikitang mutation nung mga baby na to paglaki ni PHA, okay? Abangan natin yan ha. Ayan o. Yung bean cage ni PHA o, kinakalawang pa. Sobrang tagal na. Diba? Ilang taon na tong bean cage na to eh. Diba? So ayan ha. Tingnan natin kung tama yung pag-ID ni PHA kahit na ganito kaliit pa yung kanyang Syrian. Makikita nyo, gumuguhit pa yung parang pinakaugat yung dugo sa loob ng ano niya, ulo niya, 'di ba? Oh. 'Di ba? Ganyan po kasi yung mga high mutation. Mahirap talaga magbuhay ng mga high mutation. Kaya napakaswerte nyo pagka yung hamster nyo konti lang yung inanak. Matuwa kayo diyan. Huwag kayong malungkot. Okay? Mas nakakalungkot pag napakaraming anak ng hamster nyo dahil low mutation yun. Okay? Doon po yan nalalaman. Doon po pinagbabasehan ng mga nagbi-breed yan. Okay? Pero pag yung breeder na yun, tuwan-tuwa dahil sa dami ng inanak ng hamster niya, matik yun. Ano yun? Ginagawa niyang business yung pag-hamster. Kaya natutuwa siya sa dami. Hindi niya nakikita yung talagang quality ng kanyang alaga. Okay? Natutuwa siya dahil lang sa dami. Okay? Yun, nalulungkot yung kapag konti inanak ng hamster niya. Diba? So, yun lang. Yun yung paliwanag natin sa mga ating Syrian hamster kung bakit konti mga anak at merong madaming mga anak.